Hi mga ka-smorgs! Ako nga po pala si Ate Mers, ang inyong Smorgasbord Pinay. Ito na po yung pinakahintay niyong part 2 ng tanong niyo, sagot ko tungkol sa direct hire series. So, sasagutin na po natin muli yung inyong mga katanungan. O sige mga ka-smorgs! Hi mga ka-smorgs! Ako po si Ate Mers, ang inyong Smorgasbord Pinay. Subscribe na po at pindutin ang all para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. Tara, nood na tayo! Hi mga ka-smorgs! Ako nga po pala si Ate Mers, ang inyong Smorgasbord Pinay. Kung bago kayo sa channel ko, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-hit ng bell notification for more of my future videos. So, ito po yung part 2 ng ating direct hire serye, yung tanong nyo, sagot ko. So, eto na po mga ka-smorgs. Unang tanong po ay ganito. Memia or Memia Lastima. Paano po kung amo na ang bibili ng ticket doon pero padalahan ko po kasi akin po ang ticket? Ako daw bibili ng ticket. Pero parang naguluhan tayo doon, kabayan na ganito yung sagot ko dyan. Ayan, ang pagkakaalam ko, dahil nga 'di ba package deal yan, so kasama ang ticket. Simula sa processing, documentation ng agency hanggang sa makaalis ka, hanggang sa ticket yan. Tapos pati yung 'di ba yung quarantine, kung may iko-quarantine hotel ka pa dahil bago na nga ngayon yung processing dahil nga 'di ba pandemic. So hanggang doon ang ang covered ng amo mo. So, kung nagtitipid sila at hindi nila i-include sa pagbabayad sa agency yung kanilang plane ticket, so, kailangan bumili rin sila ng personal ng plane ticket at ibigay sa iyo personal yung ticket mo. So, kailangan mo, pag meron kang ticket na i-pinorward sa iyo, kunin mo yung ticket reference number. Basta lahat ng details dun sa ticket. Tapos, pumunta ka dun sa airline. Halimbawa, Saudia. Pumunta po kayo, hanapin nyo sa website kung saan yung office niya. Tapos, pumunta kayo dun for confirmation na katunayan kayo ay sasakay. Para sure na sure, yung ticket nyo ay siguradong binili ng amo nyo at walang problema. So, sana po ay nagkaroon kayo ng dagdag kaalaman dun sa una kong sagot sa tanong nyo. Number 2 na tanong, galing kay Honey. Ayan, nakalagay dito, direct hire po kami as cleaner, medical lang gastos. Paano po namin malaman kung hindi totoo? Marami naman po kami. Bali, pwede nyo pong malaman unang-una yung kung maramihan po ang pag-hiring, baka ipinaskill po nila sa POEA job order, yung pangalan ng company na mag-hire sa inyo. Pero may time po kasi kapag direct hire, hindi po pinapaskill. So, ito na lang po. Checkin nyo po kung tama po yung agency ninyo, nasa listahan po yung lisensya niya sa list of license recruitment agency, land-based po. Tingnan nyo kung hanggang kailan pa. And then, kung kayo ay piniperahan na, wala pa kayong visa, hindi pa nakakapakita ng visa, manghingi po kayo ng proof na meron ng visa, nag-hire po ng ganoong specific na work as cleaner. So, kailangan meron silang maipakita. So, pag meron na, okay yun, cleared po yun. And then, kapag kayo ay piniperahan, gaya ng sabi ko sa una, hihingi na ng higit pa dun sa dapat na requirements at sinasabi naman na wala kayong gagastusin, ayun, magtaka na kayo, di ba? Pangatlong katanungan, galing kay Raymond Mahinay Alberio. Hello po ma'am, magkano po kaya magastos ko? Kasi direct hire po ako, pero nasa province po ako ma'am. Gusto ko magpadala ng amo ko, kaso sabi ko wag muna kasi wala pa naman ako passport at ibang ID. Sir, wala po akong specific na kung magkano po yung magastos nyo. Kasi depende po iyan sa kung saang lugar kayo, ang probinsya, tapos magkano yung gagastusin talaga nyo na. Unang-una, syempre, yung fare, yung processing ng passport, yung mga ID katulad ng NBI, birth certificate, tapos, di ba, mag-passport ID, yan lang muna ang una yung i-procure. Pasa kayo ng resume, or kaya by data, yun lang muna mga ka-smorgs, unang-una yun. Tapos, kung pupunta na kayo sa agency, baka kayo ipabayarin ng medical sa una. Kasi nga, syempre, naniniguro yung agency, baka may sakit kayo. Kung wala, tanungin nyo kung kayo ang magbabayad, di ba, baka i-refund nila. Kasi nga, di ba, binabayaran sila ng magiging amo ninyo. So, covered yun. Mas magandang
kaliwaan kayo, huwag kayong lalabas ng pera nang walang kasiguruhan. So, yun lang masasabi ko. Wala po akong specific na amount, basta i-bracket nyo na lang kung magkano ba yung pamasahe. Kasi hindi ko po alam kung taga saan kayo, hindi ko rin po alam kung magkano yung talagang ginagasto sa pagpaprocess ng mga documents natin ngayon sa Pilipinas. Basta yun lang naman po ang unahin nyo. Siguro sa unang, kung nasa Metro Manila to Luzon, siguro mga 5,000, una nyo ng magdala kayo ng ganyan, pang una lang. Kasi, di ba, mga masaya pagkain yun, napakaraming mga, tawag dito, gagastusin pagdating sa sarili mong expenses. Diba? Dahil balik-balik. So, ang key doon, kapag nandun na po kayo sa agency, kapag bago kayo pumunta sa agency, tanungin nyo na muna kung ano yung mangyayari doon, kung ano yung documentation, kung pwedeng pagsabayin sa iisang araw lang, katulad ng medical at pagpapasa ng mga requirements, so para hindi na balik-balikan. Tapos, kung may kamag-anak kayo sa Manila, mag-stay kayo para makuha nyo yung result. Tapos ipasa nyo ulit sa Pero mayroong namang sistema na ang medical ay pinapasa na direct sa agency. So, pwede ka nang umuwi ulit sa lugar nyo sa probinsya. Diba? Ito, next na question ay galing kay Maria Morena. Paano po ma'am yung case na mismong employer magpapadala ng cash assistance sa applicant? Okay lang po ba yan? Bayan, wala naman pong problema kung magpapadala po ng pera yung employer nyo sa inyo as tulong, kasi nga 'di ba, as direct hire ba, sasagutin na talaga malaki po ang gagastusin ng amo nyo dahil parang 20,000 real, kababaan lang yun yun ang estimate ko. Convert nyo na lang kung magkano yun, kasi nga documentation yung lahat, tapos plane ticket pa, so mas mapapamahal kasi mahal nga po ang plane ticket ngayon dahil pandemic. So, yun lang, kung manghihingi po tayo ng assistant, actually hindi naman hinihingi nyo, nagbibigay naman yung amo, so okay lang naman yun, pero make sure na kayo ay tutuloy, kasi nakakahiya naman dun sa magiging amo ninyo, dahil gagasusan na po kayo. So, make sure na kapag kayo ay nag-upisa na ng documentation, maglalabas na ng pera ang amo niyan, dun pa lang sa medical, magkano yan? 3,000 na mahigit yun. So, dun pa lang ay kailangan sigurado na kayo. Kasi kung mag-back out kayo, kawawa naman yung employer, di ba? Panibagong gastos na naman. Next ay kay Chichi Goku. Ako din po direct hire. Pinasend din sa akin pic ng passport. Pinagdadasal ko na sana mabait talaga amo ko. Hindi naman natin assurance talaga kung mabait o hindi yung amo. Pero, ang kagandahan lang po kasi ng direct hire, dahil alam nyo na kung ano yung household na meron kayo, kung ano yung magiging amo nyo, ilang pamilya meron dyan. Tapos, syempre, meron kayong backer na yan, di ba? So, itanong nyo dun sa naging backer nyo, kung ano ba yung background ng amo nyo, kung ano yung meron doon, di ba? Bahay, tulugan, pagkain, day off, kung meron man, kung pwedeng kong magluto ng Pilipino food. Yun yung mga ganong mga senaryo eh. Yun yung mga, kumbaga, key na malalaman kung mabait yung amo. Kung kayo ay ilang oras yung trabaho, mga ganyan yung mga tapos pinapayagan ba kayong bumili ng mga personal needs nyo, kung kayo ay may sakit, sila ba ay nagbibigay ng pambili ng gamot o binibigyan kayo ng gamot o nire-refund yung mga gamot ninyo pag bumili kayo. Yun yung mga key, diba, na malalaman kung mabait yung amo. Tapos masasabi ko na red flag yun yung kumbaga negative kapag kayo ay nag-iisa lang na ipapalit doon sa backer nyo. Kumbaga, yung backer nyo ay uuwi kasi nga kayo ang ipapalit. Tapos, walang ibang tao doon, kundi ikaw lang. So, medyo nakakakot yung ganon, diba? Hindi ko naman sinasabi mo kayo tumuloy, pero merong ganong senaryo talaga. So, diba, magtaka ka, bakit siya uuwi at ikaw ipapalit? Diba? Merong question mark doon. So, yun lang ang masasabi ko. So, medyo ano-ano yung amo noon. Medyo questionable. Another question kay Trichi Pabuaya. Since yung agency ko sa December mag-expire yung license, tapos hindi pa ako nakapag-proseso. Kasi hinintay ko pa lang visa ko. DH pala ako, Kuwait first timer. Dahil diba, December na, malapit na. Okay lang yan. Wag ka muna magpasa. I-check mo muna. Intay-intayin mo kung nag-renew sila ng license next year. This coming siguro kumbaga pumunta ka sa poa.gov.ph na website, checkin mo dun sa under ng license, land-based recruitment agency. I-type mo yung pangalan doon ng agency mo at tingnan mo kung nag-renew na o kaya wala siyang mga in good faith yung iyong agency. Tapos kung nag-renew na,
eh di okay, di ba? Pwede ka na ulit tumuloy. Maghintay-hintay lang. Hindi naman porke mag-a-abroad tayo, ora-orada, fly na, di ba? So, alam ko yung feeling na kapag ka tayo ay natanggap na at nagkaroon na tayo ng trabaho na ganyan, so gusto natin kung pwede lang ngayon na, bukas na, aalis na tayo. Huwag pong magmadali. Hintayin po ang bawat proseso. Si Mix Vlogs, parehas pala tayo sis, na actually hindi tanong confirmation na pareho pala kami ng situation doon sa unang-una kong vlog na ito. Sabi ito, parehas pala tayo sis, na loko din sa agency, hinihingaan kami ng placement fee, kaso kinuha namin. So, gusto ko lang i-share sa inyo itong, di ba, kung hindi pa kayo nakakapanood nung dati kong vlog. Actually, talagang walang babayaran. Kaso, nagmamarunong ako, paalis na kami, last minute, nagtanong ako kung meron pa bang babayaran. So, ito naman, nagsabi na meron daw akong babayaran na placement fee na 15. So, ang lola nyo nang hiram. Parang Bombay ang style. Kabayan din natin sa Pilipinas. 5-6 po. Interest ng anak dahil hindi ko po nabayaran dahil 3 buwan ako sa Pilipinas. So, unang sahod ko pagkatapos kong makapunta ng Saudi, hindi pa naman, di ba, agad-agad yun. So, hindi ko mababayaran. So, matitenga pa yung 25K ko na utang, umabot ng almost 60,000 dahil pinatsi-patsi ko ang pagbabayad kasi nanganak pa yon. So, ayun na. Yung siste, ang aral doon ay huwag magmarunong para hindi tayo mabudol ng agency. Dahil akala maraming tayong pera. Eh, nalaman ko nung paalis na kami na walang placement. So, hindi ko, ang tangkatanghan ko, hindi ko hiningi. Eto, si Sis Sassy Mix, hiningi niya agad-agad. So, ako, dahil nagmarunong ako, so lesson learned, ang laki ng nabigay ko at nagsuffer ako talaga doon. At nagsuffer din ako doon sa nagpautang sa akin. So, charge to experience, tinuturo ko sa inyo na huwag kayong gumaya sa akin. Diba? Pag sinabing walang babayaran, walang babayaran. So, lahat ng transaction ninyo dyan sa Pilipinas, lahat, bago kayo magbigay ng mga kung ano-anong, including pera ha, isabihin nyo dun sa backer nyo, at kung pwede, sabihin nyo sa amo nyo kung may konta kayo, o kaya dun sa representative, pinakamainam, bago kayo gumawa ng hakbang na magbibigay kayo ng pera, o diba? So, ayan lang mga customer, sana ay naibigay nyo itong part 2 ko ng aking direct hire serye na tanong nyo, sagot ko. So, yun lang mga customers. Maraming salamat. God bless everyone. Mga sana po ay nakabigay ako ng dagdag aral at informasyon na naman dito sa aking panibagong vlog. So, yun lang po. See you on my next vlog po ulit. Bye-bye. Masalamat. God bless everyone. Bye-bye-bye.